Alamat ng papaya. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na taniman, naninirahan ng isang dalaga na nagngangalang Payang. Siya'y kilala bilang mabait, matulungin at mapagpatawad. Bagamat salat sa yaman, ang kanyang puso ay sagana sa kabutihan at pagmamahal, lalo na sa hardin ng mga halamang pamana ng kanyang ina. Isang araw, dumating sa baryo si Don Mariano, isang sakim na negosyante. Ipinangako niyang yayaman ang mga taga-baryo kung ibebenta nila ang kanilang mga lupa dahil nais niyang gawing resort ang lugar. Maraming napaniwala si Don Mariano, ngunit si Payang ay mariing tumutol. "Hindi ko ipagbibili ang lupang ito," sabi ni Payang. "Hindi ito basta lupa. Isa itong alaala ng aking mga magulang at pinagmumula ng buhay para sa maraming tao." Sa galit ni Don Mariano, pinalaganap niya ang balitang si Payang ay isang mangkukulam. Dahil dito, nilayuan ng mga tao si Payang. Ngunit nanatili siyang matatag. Sa kabila ng paninirang puri, pinili niyang magpatawad. Isang gabi, dumating si Don Mariano kasama ang kanyang mga tauhan. Sinubukan nilang sunugin ang hardin ni Payang upang mapilit siyang ibenta ang lupa. Ngunit bago pa man nila magawa ito, isang matandang babae ang biglang lumitaw mula sa dilim. "Huwag ninyong lapastanganin ang lupaing ito," sabi ng matanda. "Ang lupang ito ay pinagpala. Ang kasakiman ay may kaakibat na kaparusahan." Ngunit nagtawanan lamang sila Don Mariano at hinamon ang matanda. Subalit, nang sindihan niya ang sulo, isang malakas na hangin ang dumaan at agad itong pinatay. Nagulat ang mga tauhan ni Don Mariano at sila'y nagsitakas. Pagkatapos ng insidente, sinabi ng matanda kay Payang, "Ang iyong kabutihan ay gagantimpalaan. Ang bawat buto na iyong itinanim ay magbubunga ng prutas na magdadala ng kagalingan at lakas sa mga tao." Kinabukasan, laking gulat ni Payang nang makita niyang tinubuan ng puno ang kanyang hardin. Ang mga bunga nito ay hugis puso, dilaw at berde at may matamis na lasa. Tinawag niya ang prutas na papaya, hango sa kanyang pangalan. Nang marinig ito ni Don Mariano, nainggit siya at sinubukang nakawin ang mga bunga. Ngunit nang kanyang tikman ang papaya, ay naging mapait para sa kanya. Sa huli, nalugi ang kanyang negosyo at napilitan siyang lisanin ang baryo. Si Payang naman ay minahal ng mga tao sa kanilang lugar. Ang papaya ay naging simbolo ng kalusugan at kabutihan. At itinuro ni Payang sa bawat baryo na ang tunay na kayamanan ay nasa pagkakaroon ng mabuting puso. Aral ng kwento? Ang kasakiman ay hindi nagdadala ng tunay na kasiyahan, habang ang kabutihan, pasensya at pagpapatawad ay nagbubunga ng biyaya na umaabot sa iba. Tandaan, ang yaman ng puso ay mas mahalaga kesa sa yaman ng bulsa. Mga tanong. Una, ano ang pangunahing aral na makukuha sa kwento ng alamat ng papaya? Pangalawa, bakit mahalaga para kay Payang ang lupang iniwan ng kanyang magulang? Pangatlo, ano ang naging reaksyon ng mga tao nang pinalaganap ni Don Mariano na si Payang ay mangkukulam? Pang-apat, paano ipinakita ng matanda ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasakiman? Panglima, bakit hindi nagtagumpay si Don Mariano sa kanyang mga masamang plano? Pang-anim, paano naging simbolo ng kabutihan at kalusugan ang papaya? Pang-pito, kung ikaw si Payang, paano mo haharapin ang paninirang puri sa iyo? Pang-walo, ano ang kahulugan ng pagiging matatag sa gitna ng pagsubok tulad ng ipinakita ni Payang?
Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng alamat ng papaya. Naway, napukaw nito ang ating puso't isipan tungkol sa halaga ng kabutihan, pagpapatawad, at paninindigan para sa tama. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito para mas marami pang makapakinig ng makabuluhang alamat na tulad nito. Hanggang sa susunod na kwento, ingat!